Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napabuntong hininga si Melody. Totoo ang sinabi ng kanyang papa. Mula nang manalo si Josh ay binabatikos na niya ito. Malimit niyang kontrahin ang pamamalakad nito. Subalit nakalimutan niyang lahat ang pagkadisgusto rito nang makausap na niya ito. Pero syempre, hindi niya iyon aaminin sa kanyang ama. Alam niyo naman na ayoko sa taong yun pa. Aniya, hindi ko nga siya ibinoto eh. Bakit ka nagpahatid sa kanya at hanggang dito pa sa bahay natin? Wala akong choice. Gusto ko nang umuwi. Isa pa, tungkulin naman niyang maglingkod sa bayan, di ba? Katatapos lang niyang magpasarap sa Maynila. At kung hindi ko pa alam, ginamit na naman niya ang pera ng bayan. Tigilan mo nga yung baluktot na ugali mo, Melody. Sermon ng kanyang papa. Huwag mong husgahan si Mayor Escares dahil hindi mo siya lubos na kilala. Napakabait at matulungin ng batang yon. Nagmana siya sa kabutihan ng kanyang lola na si Doña Ursula Escares. Yung sabi-sabing kurakot siya at babaero, chismis lamang iyon ng mga naninira sa kanya na hindi dapat paniwalaan. Alam mo naman sa politika, maraming intriga. Kung ako nga na isang hamak na kapitan lamang ng barangay ay hindi nakaligtas sa mga paninira, siya pa kaya na isang mayor? Isa pa iha, bakit naman niya maiisipan pang mangurakot? Aba, kilalang mayaman ang abuela niya. May kaya rin naman sa Maynila ang mga namayapang magulang ni Mayor. Maraming ari-arian ang mga magulang niya na naiwan sa kanila nang mamatay ang mga ito. Mataas ang pinag-aralan ni Mayor. Nagtapos siya ng abogasyo sa Ateneo. Matalino. Mahabang sabi ng kanyang ama. Kailan lang naman sila nagdesisyong manirahan dito, hindi ba? Tanong ni Melody. Nung namatay lang sa aksidente ang mga magulang niya, sa Maynila siya ipinanganak, lumaki at nagkaisip para pagtira niya rito ng isang taon ay pwede na siyang tumakbong mayor. Ang mahalaga ay magaling magpatakbo ng bayan si Mayor Escares. Anong ikinaganda sa pamamalakad niya? Napataas kilay niyang tanong. Walang improvement dito sa atin. Yung palengke sa bayan ay bulok pa rin hanggang ngayon. Tapos sasabihin niyang pumunta siya sa Maynila para sumuporta sa pagpaplano ng solusyon sa problema ng bayan? Napaismid siya. Ang sabihin niya, pinuntahan niya roon ang mga babae niya. Sinulya pa niya ang kanyang papa. Hindi niya maintindihan ang pamumutla ng mukha nito habang nakatingin sa kanya na para bang may ipinahihiwatig. Pagkatapos ay pasulyap-sulyap din ito sa pinto. Maya-maya ay titingin na naman sa kanya. Subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbabati ko sa alkalde ng Santa Monica. Yung palengke sa bayan ay pinasimulan ko na ng ipaayos ng nakaraang linggo pa. Natigil sa pagbomba ng salita ang tila kanyo niyang bibig sa narinig na tinig na nagmumula sa front door ng kanilang bahay. Pagtingin ni Melody, ay nakita niya ang seryosong mukha ni Josh Escares. Nawala ng kulay ang kanyang mukha nang ibaling sa kanyang ama ang paningin. Noon din ay gusto niya itong sisihin dahil hindi kaagad nito sinabi sa kanya na si Josh pala ang nakita nitong nakatayo sa pinto habang nagsasalita siya ng masasama laban sa mayor. Mukhang narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Mayor, tuloy ho kayo. Kandautal na anyaya ni Kapitan Henner. At pasensya na ho sana. Hindi na ako magtatagal, Kapitan. Formal na sabi ni Josh. Bumalik lang ako upang ihatid ang bag ng anak ninyo na naiwan sa sasakyan ko. Iniabot nito kay Kapitan Henner ang bag. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Kailan lang naman ako naging alkalde ng bayang ito? Formal nitong sabi. Sana ay maintindihan mo na hindi ko kayang sabay-sabay na lutasin ang problema ng bayan. But anyway, salamat sa mga papuri mo, Melody. Papuri raw, aniya sa isip.
Tutuloy na ho ako, Kapitan. Paalam ni Josh. Kayo na sana ang bahalang magpaliwanag sa inyong anak ng mga bagay-bagay. Iyon lang at tahimik na itong lumabas ng pinto. Sa sobrang tangkad ay kailangan pa nitong yumukod para hindi mauntog ang ulo. Pareho silang tahimik na mag-ama habang inihahatid nila ng tanaw si Josh hanggang sa makarating ito sa sasakyan. Nang makaalis ang sasakyan, ay saka lamang pinagalitan si Melody ng kanyang papa. Tingnan mo nang nangyari sa kadadakdak mo. Anito. Narinig lahat ni Mayor ang hindi magagandang sinabi mo. Por Diyos, por Santo, Melody. Ano na lamang ang sasabihin ng tao? Malay ko bang bumalik siya? Paingos niyang sagot. Kayo naman kasi alam niyo na palang nandyan siya, hindi niyo ako kagad sinabihan. Kaya nga sinesenya na kita, patuloy ka pa rin sa kadadakdak mo. Napaismid si Melody. Hayaan niyo na nga yun. Pasensya siya at nadamay siya sa problema ko. Oh, ano na naman bang problema mo? Wala na ho akong trabaho. Nag-resign ako dahil manyakis ang boss ko. Abay, gusto ba naman akong gawing kerida? Nakakapangilabot pa. Bansot na nga, panot pa. May lahi na nga tayo ng mga panot Sinulya pa niya ang kanyang ama. Hinimas-himas naman ito ang napapanot niyang ulo. Oo nga, tatango-tangong saad nito. Lahi tayo ng mga panot. Kaya hinding-hindi na ako babalik sa kumpanyang yon. Pagkasabi niyon ay tumayo siya at inagaw ang bag mula rito. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa silid habang nakatunganga pa rin si Henner sa kinatatayuan. Kumusta ang Maynila, Josh? Nakangiti si Doña Ursula habang nakaupo sa kabisera ng mahabang dining table ng gabing iyon. Si Doña Ursula ang ina ng papa ni Josh. Magulo pa rin, Granny. Sagot ni Josh na nakaupo naman sa harap ng bunsong kapatid na si Froy. Mukhang nawiwili ka sa pagluwas. Muling saad ng Donya. Nang magpunta kami ni Froy sa Cebu ay nasa Manila ka rin. Wala ka rito ng kamuntik nang mapatay ang kapatid mo sa kaguluhan sa kabilang hasyenda. Ang tinutukoy nito ay ang pagkakabugbog sa bunso niyang kapatid dahil sa pagtatanggol sa girlfriend niyang si Julia. Tinangkang kidnapin ang dalaga na saklolohan naman ni Froy. Alam ko ang mga nangyayari kahit wala ako rito. Napangiting saad niya. Besides, isinalay sa inyo na sa akin nang umuwi ako rito last week. Marami lang kaming pinagkakaabalahan sa Maynila. Idinulog ko na rin ang mga proposed project ko kay Governor. Sana ay maibigay niya para naman matuwa ang mga tao rito sa Santa Monica. Tapos na rin ang seminars kaya matatagalan bago ako lumuwas muli. Hindi kaya may binabalik-balikan kang babae sa Maynila? Pabirong tanong ni Froy. Spare me, broad. Ganti ngiti ni Josh. Wala pa sa isip ko ang magpakaseryoso sa babae. Masamang mauna sa pag-aasawa ang bunso. Paalala ni Doña Ursula. Sa tingin ko pa naman ay hindi na mapipigilan sina Froy at Julia. Nagkibit balikat lang si Josh. Mula nang mamatay sa car accident ang mga magulang nila ni Froy 2 taon na ang nakalilipas, ay ibinuhos na niya ang panahon sa trabaho. At the age of 21 ay nakapagtapos siya ng philosophy sa Ateneo de Manila. Itinuloy niya iyon sa pag-aaral ng law at naipasa niya ang board exam sa gulang na 27. Nakapag-practice siya ng abogasya sa Maynila. Subalit sa minsang pagbabakasyon niya sa Hacienda Escares, ay naisipan niyang sumuporta sa mga proyekto ng dating mayor doon. Nawili siya sa ganoong gawain kaya nagstay siya ng matagal sa piling ng kanyang abuela. Natuwa naman si Doña Ursula dahil nagkaroon ito ng kasama sa mansyon. Mula kasi nang maulila sa asawa at nag-asawa ang kanilang ama, ay mag-isa na lamang itong naninirahan sa hasyenda. Sa pananatili roon ni Josh at sa pagiging aktibo niya sa mayor's project, ay lalo siyang nakilala ng mga tao. Lalo pat, dati nang tanyag na mabubuting tao ang mga Escares sa bayang iyon. Nang mamatay ang kanilang mga magulang,
ay naisipan nilang magkapatid na ipagbili na lamang ang bahay nila sa Maynila. Tumira sila sa hasyenda ni Doña Ursula upang magkaroon naman ito ng kasama. Noon din niya ipinagpatuloy ang pagtulong sa maliliit na tao. Gusto na lamang ni Josh na manatili sa bayan ng Santa Monica. Maliit pa siya ay malimit na siyang magbakasyon doon. Sa tuwing nag-out of town o busy sa kanya-kanyang trabaho ang kanilang mga magulang, ay malimit silang maiwan ni Froy kay Doña Ursula. Napamahal na rin ng husto sa kanila ang kanilang abuela. Noon ay pinangarap niyang maging mayor ng Santa Monica dahil marami siyang plano sa bayang iyon. Gusto niya iyong pagandahin at ayusin. At nagsisimula na ngang matupad ang kanyang mga pangarap na nagsimula sa pagtulong niya sa naunang mayor sa mga proyekto nito. Isang araw ay may nag-encourage sa kanya na tumakbong mayor. Akala niya ay hindi siya mananalo dahil kulang siya sa experience. Subalit sa awa ng Diyos ay napakalaki ng lamang niyang boto sa kanyang mga kalaban. At sa kasalukuyan nga ay siya na ang kasalukuyang alkalde ng Santa Monica. I'm glad na minana niyo ni Froy ang galing ng inyong mga ninuno. Masayang saad ni Doña Ursula. Si Froy ay nagmana kay Federico sa galing magpatakbo ng hasyenda. Ang tinutukoy nito ay ang nasirang asawa. At ikaw naman ay nagmana sa great-grandfather mo na naging alkalde rin sa lugar na ito. Ang papa niyo nga lang ang nagdesisyong magnegosyo sa Maynila na hindi man lang pinakinggan ang pakiusap ko. Sandali itong nalungkot. Ngunit muli rin namang sumigla. At ipinapaalala ko rin sa iyo, iho, na sana'y huwag mong pababayaan ang tungkulin mo bilang mayor ng Santa Monica. Pagkuway, payo ni Doña Ursula. Alagaan mo ang pagtitiwalang ibinigay sa iyo ng mga tao. Nalulungkot ako pag masyado kang busy sa mga proyekto mo. Pag palagi kang wala sa bahay na ito at nawawala ng oras sa amin. Pero naiintindihan ko na iyon dahil lamang sa trabaho mo. Alam namin ni Froy na hindi maliit na responsibilidad ang hawak mo ngayon. Manatili ka sanang nakatapak sa lupa, iho. Hindi nawawala sa isip ko ang mga bagay na yan, Granny. Seryosong saad ni Josh. Natanim na sa isip ko na utang ko sa mga tao ang kinalalagyan ko ngayon. San ka maghahanap ng trabaho ngayon? Tanong ni Kapitan Henner kay Melody kinagabihan sa harap ng hapunan. Dito, tipid na sagot ng dalaga. Wala siyang ganang kumain. Halos hindi nga niya magalaw ang pagkain sa pinggan niya. Dito? Napamulagat nitong tanong. Anong gagawin mo dito? Gusto mo bang magbilad sa araw sa bukid o magpasada ng jeep? Kaya nga kita pinag-aral ng marketing sa Maynila dahil gusto kong doon ka makahanap ng trabaho. Alam mo namang mahirap dito ang buhay. Napakaliit ng sahod dito kumpara sa syudad. Nawawala na ho ako ng ganang magtrabaho sa Maynila pa. Malungkot niyang sagot. Malas naman ako doon eh. Hindi naman natutupad ang pangarap ko. Pati nga trabaho ng sekretarya ay tinanggap ko na. Napakatindi ng competition doon. Kailangang may backer ka. Kailangang graduate ka sa kilalang university. Tapos pag natanggap ka naman, tatambakan ka ng trabaho samantalang ang liit-liit naman ang sahod mo. Ang hirap sa'yo, anak. Madali kang sumuko. Napabuntong hiningang saad nito habang patuloy sa pagkain. Sa edad nito ay malakas pa rin itong tingnan. Mula nang mamatay sa panganganak sa kanya ang mama niya, ay ang papa na niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Hemorrhage ang ikinamatay ng mama niya. Naubusan ito ng dugo habang ipinapanganak siya. Dito na lang ako para may kasama na kayo, aniya sa ama. Mamaya niyan sumpungin na naman kayo ng rayuman ninyo. Pagkatapos ay walang mag-aalaga sa inyo. Manang-mana ka sa mama mo. Masyadong simple ang pangarap. Pero mainam na rin sigurong naging ganon siya dahil baka hindi ako ang nagustuhan niya. Bahagya itong natawa. Pero kung ako ang may mataas na edukasyong katulad ng sayo, ay baka higit pa rito ang kinahahantungan ko ngayon.
undergraduate si Kapitan Jenner. Malapit na sana itong matapos ng college sa isang eskwelahan sa Nueva Ecija nang maulila naman ito sa mga magulang. Napilitan itong magtrabaho para mabuhay. Kahit papaano ay nagbunga naman ang pagsisikap nito. Ang maliit na lupaing iniwan ng mga magulang ay nagawa nitong pagyamanin hanggang sa makabili na rin ng mga pampasadang sasakyan. Umikot ang eyeballs ni Melody sa sinabi ng kanyang papa. Masyado kasing mataas ang pangarap nito para sa kanya. Kung marami nga lang silang pera ay baka pinag-aral na siya nito ng medisina dahil gusto nitong magpatayo ng sariling ospital sa Santa Monica. O siya, wala na akong magagawa kung gusto mong manatili dito. Pagkuway sa ad ni Kapitan Jenner. Magtrabaho ka na lang sa munisipyo. Hihingi ako ng tulong kay Mayor. Ano? Nanlaki ang mga matang sabi ni Melody. Pagkatapos ng mga narinig niyang sinabi ko laban sa kanya, gusto niyong magpasako pa ako sa kanya? Ayoko nga, baka gantihan ako ng taong yun. May experience ka sa opisina, kaya siguradong matatanggap ka sa munisipyo. Giit ni Kapitan Jenner. Hindi kita pagtatrabahuhin sa bukid at lalong hindi kita gagawing driver ng pampasadang jeep. Natuto kasi siyang magmaneho sa isa nilang jeep. Ito rin ang nagturo. Mas lalo namang ayokong magtrabaho sa munisipyo. Inis na inirapan niya ang ama. Kung gusto ninyo, tatakbo na lang akong mayor sa susunod na eleksyon. Lalabanan ko yung hambog na Josh Escares na yan. Naiiling na natawa na lamang ang kanyang papa sa biro niya. Wala kang yaman at impluwensyang katulad ng mga Escares, sabi nito. Baka pagtawanan ka lang ng mga tao. Baka sakaling manalo ka pa pag tumakbo kang kapitana. Chip niyo talaga. Kumain na nga lang kayo. Walang magawa sa bahay si Melody kaya nagpa siyang mamili sa grocery store sa bayan kinabukasan. Minaneho niya ang pampasadang jeep ng papa niya dahil absent ang driver niyon. May trangkaso raw. Wala naman siyang balak na ipasada iyon kaya lang ay maraming pumara habang nasa daan siya kaya pinasakay na rin niya. Naiparada na niya ang jeep sa tapat ng grocery store nang mapansin niya ang palengkeng under renovation pa. Kung hindi pa ako nagsalita, hindi pa kikilos. Paismid niyang bulong na ang pinatutungkulan ay si Josh. Bubulong-bulong pa rin si Melody nang makababa ng jeep upang matigilan lamang nang matanaw ang isang matangkad na lalaki. Nakatayo sa harap ng palengke ang lalaki at tila binisita ang ipinapaayos na public market. Kausap ito ng sa pakiwari niya'y namamahala sa renovation. Si Josh. Stand out ang kagwapuhan ng lalaki dahil sa katangkaran. Sa tingin ni Melody ay tinatayang 5 feet 11 inches ang taas nito. Nakakatawag pansin din ang makisig na pangangatawan nito na binabagay ng suot na t-shirt at maong jeans. Bahagyang inililipad ng hangin ang tuwid na buhok. Hindi aakalaing mayor ito. Napasimangot siya sa naisip na nanalo ito dahil na rin marahil sa kagwapuhan nito. Nakita pa niya ang mga kadalagahang napapatigil sa paglakad upang pagmasdan ito. Ang makakapal ang mukhang mga babae ay sadyang nagpapapansin pa. Pangiti-ngiti lang naman si Josh. Siya naman ay napatunganga na rin sa kinatatayuan. Hindi niya kayang turuan ang mga matang huwag mabihag sa kagwapuhan ni Josh. Noon ay madalas na rin niya iyong makita, ngunit pilit niyang binabalewala. Not after she came face to face with him. Ang totoo ay hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi dahil sa kakaisip dito. Naagaw lamang ang pansin niya mula kay Josh nang bigla na lamang may humablot sa kanyang handbag. Magnanakaw! Malakas niyang sigaw, dahilan upang mapatingin sa kanya ang lahat kabilang na si Josh. Hindi ito nag-aksaya ng panahon. Mabilis nitong hinabol ang snatcher. Ang ibang lalaki nakakita sa pangyayari ay kanya-kanyang harang na rin ang ginawa sa snatcher kaya naabutan ni Josh. Nakipaglaban muna rito ang snatcher. Napanganga na lang siya habang pinagmamasdan ito sa pakikipaglaban. Magaling itong sumuntok.
Sa Paul palagi ang kalaban. Lalong naglalakihan ang mga muscle nito sa braso kapag nagpapakawala ng suntok. Ang lahat ay napahanga, kabilang na siya. "Tama na, boss!" Nanginginig ang boses na sabi ng snatcher pagkaraan ng ilang sandali. "Hindi ko po sinasadya." "Ang kapal ng mukha mo!" Narinig niyang sigaw ng isang lalaking lumapit at tumulong kay Josh. "Sa harap ng mayor ay gumagawa ka pa ng katarantaduhan? Anong gusto niyong gawin namin sa kanya, mayor?" "Dalhin niyo na lamang siya sa munisipyo," anito. Pagkatapos ay pumihit na ito paalis upang dalhin sa kanya ang bag. Hindi alam ni Melody kung ano ang sasabihin at gagawin nang makalapit si Josh. Formal ang mukha nito nang iabot sa kanya ang bag. Hindi na naman niya magawang magpasalamat. Inaasahan niyang tatalikod na ito pagkabigay sa kanya, ngunit nanatili itong nakatayo sa harap niya. "Maagang napadaan dito ang tatay mo," mahinang sabi nito. Formal ang ekspresyon ng mukha. Lumabi si Marjorie, ngunit hindi ito nagsalita. Maagang umalis ang kanyang papa, ngunit hindi nagpaalam kung saan pupunta. "Nangangailangan ka raw ng trabaho dahil nag-resign ka sa kumpanyang pinapasukan mo." Pagpapatuloy ni Josh. "Manyakis daw kasi ang boss mo?" Napatiimbagang siya at lihim na nainis sa pambubuking ng kanyang ama. "Humanda ka sa akin mamaya, papa," anang isip niya. "Magtutuos tayo." "Nakiusap sa akin si kapitan kung pwede kitang ipasok sa munisipyo." "Ganun ba?" Formal niyang tanong. "Huwag kang maniwala sa kanya. Akala kasi niya hindi na ako makakahanap ng ibang trabaho. Hindi ko naman pinangarap na magtrabaho sa munisipyo." Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. "Nag-resign na ang sekretary ko." Pahabol na saad nito. "Matanda na kasi. You have a related experience kaya qualified ka sa posisyon. You'll be properly compensated. Kung gusto mo ay tataasan ko pa ang dati mong sweldo. Think about it." Pansamantala siyang natigilan sa narinig. Bakit parang may makapangyarihang tinig na nag-uutos sa kanyang pumayag sa trabahong iniaalok nito? May balak sana siyang sabihin, ngunit nang humarap siya ay wala na ito. Nakalayo na. Nag-iisip na pumasok na siya sa grocery store. Abangan ang susunod na kabanata.